Yun mo na lamang ng mag-isa ang anak niyo ni Mang Jun. Pero hindi ho ibig sabihin, Mang Jun, na tatakbuhan po ninyo yung obligasyon ninyo. Malinaw po ba sa inyo ang sinabi ni na attorney? Paliwanag na po. Ayaw na daw po ni Kay na magsama kayo. Tsaka sa bata na lang. Para pag na... Paano po yan? Ayaw na rin ni Marian. Tanggapin ko rin po ng maluwag sa dibdib ko po. Ayaw na rin po ni Rachel. Rachel, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ayaw ko na rin po. Mang Jun, hindi naman po namin talaga ninais na magkaganito, na ang ending, wala po kayong karelasyon. Pero po mukhang talagang doon papunta. Okay lang po, tama naman yung payo sa amin nung na walang magandang pupuntahan yung ganong relasyon. So ano na lang po ang mensahe ninyo para po kay Marian? Sana bigyan na lang ako ng kaluwagan na makapunta sa mga bata para maibigay ko yung tulong na mayabot ko sa kanila. Lalo na kay Marian. Baka mamaya matapos ang ilang buwan, nandito ka na naman sa face-to-face, iba na naman nagre-reklamong babae. Naku, patawarin. Pero sana kahit paano, dalangin namin sa mga kababaihan, kay Marian at kay Kay. At ganon din kay Rachel. Kahit mahirap magpalaki ng isang anak na walang ama, naniniwala akong kakayanin niyo yun. At si Marian sana bumalik sa pag-aaral at matupad yung kanyang mga pangarap. Maraming salamat at sana kahit paano kami nakatulong sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Maraming aral na naman ang naisituro ng ating issue. Nagbubunga ng maganda ang isang relasyon kung ang mananaig daw ay ang pagiging tapat at isa lang ang mamahalin. Importante rin po sa mga kababaihan na bago pumasok sa isang relasyon ay alamin muna kung ano ang nakaraan at totoong pagkatao ng isang lalaking kanilang piniling ibigin. Nang sa gayon, hindi ka masusurpresa na uy, meron pala siyang iba. At sa mga kalalakihan naman, hindi po ikakatingkad ng inyong pagkalalaki kung magkakaroon kayo ng maraming karelasyong babae. Sa halip, ang pagiging tapat sa karelasyon ang mas magpapagwapo o magbibigay ng pogi points sa inyo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang isang napakahalagang pamana ng isang ama para sa kanyang mga anak ay ang magpakita ng katapatan at tunay na pagmamahal sa kanilang karelasyon. Salamat sa inyong lahat mga kapatid! At sa iyo, Hans Mortel, ang aking co-host. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong trio, Tagapayo. Sa ating pong mga sausawero at sausawera. At sa ating mga bisitang sina Lilibeth, Rachel, Kay, Mang Jun at Marian na nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala pa rin sa ating pong programa. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, Keanu Reeves makikisawsaw. Pupunta ba ako sa langit kung puro pera na lang yung isipin ko? Nakaka-relate sa bisita nating dating starlet. Hindi naman sila relasyon eh. Pinagkakapiraan ko lang sila. Natuloy pa rin ang booking kahit may asawa na. Hanap-hanap ng katawan, yung luho, yung gustong makabili na kung ano-anong bago. Ano binabili mo mga Louis Vuitton? Kailangan ba may ganap? Kaya sabi ko, ayaw ko na. Dihiris pa. Di sana ulo mo na lang pinasok mo, kuya. At mas bata, check na check sa kanya. Hindi romansang itik niya ako. Talagang Narinig ko yung romansang kriminal. Ano naman yung romansang itik? Pero lahat may pagkakataong magbago, di ba? Feeling namin wala nagmamahal sa amin kasi parang ang dumi namin. Posibleng nandito lang ako sa baba kalokohan na to. Darating din yung araw nandun din ako sa taas. Face to Face, ngayong Biyernes, 10:30 AM, dito lang sa TV5.